Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, wait lang Shoutout kay Sir Jan Sebas. Sir Jan Sebas, yung pinapareact kasi sa akin ni Sir Jan Sebas, interview ng private detective sa Off the Record. Yes, may kinikwento kasing mga... Ay, natabi ko. May kinikwento kasi doon na, na paranormal nga naman. Yung private detective na inimbestigahan nila. Ang problem kasi, Sir Jan Sebas, wala rin namang video, kwento din lang naman yung ano. Pero hayaan mo, sige, didiskartehan ko one of these days yung video na yon. Kasi may sinasabi doon, parang sinusundan kami ng tao na videohan ko nga eh. Hindi naman pinakita yung video. Anyway, mga kababayan ko, so move on tayo sa isang video request. Ito ay request ni Sir, anong name ni Sir? Sir Adrian Arabelo? Adrian Arabelo po. Arabelo? Shoutout sa iyo, sir. So ito, pinorward niyo yung video. Ito naman, yung babaeng nagigitara daw. KMJS to, no? Nandito daw si Sir Ed eh. Oh, at least kahit pa paano, may magva-validate na ng paniniwala nyo. Si Sir Ed nandun na. Pero may sarili ako opinion regarding do sa video lamang. So, umpisa na natin to mga kababayan ko. Ano bang meron dito? Ito ay video ng KMJS. Minsan may isang babae naggitara nung bigla na lang daw sa kanya may kumalabit. Si Stephanie, hindi raw niya kilala ang nahuli cam na kasama niya nung nag-record siya ng kanyang... Nung dati meron akong nireakan kay MJS din yun eh. Na-question ko yung yung paraan ng pagvi-video. Ang parang ganito din, hindi pinapakita yung muka tapos nagigitara siya. 'Di ba? Sabi kong ganoon, magvi-video ka lang sa sarili, ba't hindi mo papakita ang mukha mo tapos parang yun na naman, umiral na naman yung pagka-skeptic ko. Na ba't ka mag-video, halata namang may nag-explain sa akin, si Sir yun, Sir, name mo, nakalimutan ko na. Just in case na nanonood ka sa akin, comment ka sa akin. Ang video na to, yung regarding do sa multo, sa loob ng apartment, do sa may CR, na daw, habang nagigitara siya doon ay bumukas yung likod. Hindi ko na maalala yung name ni Sir, pero sabi sa akin ni Sir, may ganyan talagang YouTube channel na nagigitara, hindi pinapakita ang muka, gitara lang. Katulad ko, nagigitara. Tingnan ko yung channel niya, ganun nga. Meron naman talaga palang nagvi-video na na gitara lang yung pinapakita. Diba? Diba? At least kahit pa paano, natututo ako sa inyo na may ganon. Tulong-tulong tayo dito mga kababayan ko. So, sige, palulusutin ko na. May channel palang ganyan talaga. Nagigitara lang ang pinapakita. Tsaka play natin. guitar cover. Titigang maigi ang video habang nagigitara si Stephanie. Bigla na lang may misteryosong kamay na kumalabit Ano nga natin? sa kanya. Tila gustong makijamming. Uy! Ang kamay maliit at So, meaning bata ito? nangingitim. Napansin po ng nanliligaw po Mamaya sa akin. Hindi po ako naniniwalang may kumalapit. Mamaya magbibigay ako ng opinion regarding this Pakinggan muna natin yung kwento. Ang kamay maliit at nangingitim. Napansin po ng nanliligaw po nun sa akin. Naks, nanliligaw daw kay ate. Hindi po ako naniniwalang may kumalapit eh. Tapos napansin ko nga po na meron po talaga. Talagang pinapanood mo yan doon sa nanliligaw sa'yo Yee! Kinikilabutan po. Ayun po, nagtataas po yung balahibo ko. Sino ang misteryosong nangalabit? Marikina. Sa kwarto Bahain dyan, sa
Marikina. Itong ito, kuha ang guitar cover ni Stephanie. 100% po ako na mag-isa po ako doon. Yung anak ko po noon, nasa labas po kasi sila ng mama ko, tsaka 2 years old. Magana na yung ano ko, may magagalit na naman sa akin. Sabi nga ni Sir Sky Ben Torres. Oy, shoutout tayo. Hindi ko na nagawang mag-shoutout ngayon. Mabilisan lang tayo. 'Di ba? Sabi ni Sir Sky Ben Torres, may magpupuyos na naman. Hindi, kayo ha, inuulit ko, kung kayo'y naniniwala dito sa video na to, go ahead, wala naman pong problema. Ang mapapanood nyo kasi dito, yung hatol ko. 'Di ba? Kasi itong video na to ay ipinalabas sa public, 'di ba? At kung makikita nyo, itong video na to nga, may comment section eh. 'Di ba? Nakikita nyo comment section sa video na yan. So dahil may comment section dyan, binibigyan tayo ng permiso na sabihin kung anong gusto natin na regarding dun sa video na napanood natin. 'Di ba? Walang magagalit na, lahat naman sa'yo peke eh. Hindi naman naniniwala eh. 'Di ba? Kung maniwala kayo, go ahead. Wala pong problema. 'Di ba? Pa lang po siya noon. Noon pa man daw kung ano-ano na ang nangyaring kakatwa sa kanilang bahay. Sabay sabay dudugsungan na ng KMJS ng mga kwento. Maliban kasi pag nga naman yung video lang yung topic, mabilis matatapos yung segment, kaya dudugsungan ng Sumilip po ako sa hallway. Tingnan ko po sino yung mga nandun po sa labas. Parang wangis po siya ng kapatid ko. Miss talaga eh, no? Nakita ko po na nagro-rosary yung kapatid ko. Never pa ako natulog dito sa sala na to na hindi ako babangungutin talaga. Wait lang. Ako din ganyan. Ikwento ko na ito, no, sa mga iba kong video. May mga certain, katulad dito sa bahay, may mga certain spot ako dito na ini-sleep paralysis ako. I don't know, no, wala namang kinalaman sa science yun, pero parang napakahiwaga naman na dito sa particular na lugar na to, pag dito ako natulog. Kasi dito ako natutulog sa baba minsan, sa taas. Hindi kasi nga may problem ako sa tuhod, 'di ba? Na napapagod na ako umakyat-akyat pa, 'di ba? Hindi ako tumatanda, baka sabihin niyo tumatanda ako. Kasi na-aksidente ako, 'di ba? So, pag dito ako sa baba, sa taas naman hindi ko naman nararanasan yung sleep paralysis na 'yan. Pero dito, madalas sa baba, pagka dito ako natulog, nararanasan ko hindi ko alam kung bakit. Maybe, hindi naman siguro paranormal, pero napaka-magical lang na pagka dito sa baba. Parang sa lumang bahay namin sa Mindoro, ganun din. Pag sa sala ako natutulog doon, parang binabangungot din ako. Pero pag sa kwarto, hindi. I don't know, may kinalaman kaya yung lugar na pinagtutulugan mo. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Hindi, kung gusto nyo mag-share dyan sa comment section, share kayo, babasahin ko. Pinapalibutan ako tapos sinisigawan ako. Nawawala po yung mga gamit daw, tapos bigla na lang po nila makikita sa isang lugar. Dami ng kababalaghan na nangyari, no? Yung tito ko, pagka uwi niya po, galing trabaho, may kita niya na lang po yung mga gamit niya na gulo-gulo. Sunod-sunod na po na binabangungot po ako. At siya pa rin po yung nakikita ko. Ano yan, scientifically explain yan. Yan yung old hag syndrome. Okay lang yan. Lagi niya akong sinasakal po hanggang di Oo, po ano yan, explainable ng science yan sa sleep paralysis. makagising. Nakikita ko yung wangis niya, yung babae na yun. Ang ginagawa ko Teka, po, di ba bata? Bakit babae? nagdadasal po ako para magising. Tinirikan ko po siya ng kandila.
Natatakot pa rin po ako hanggang ngayon. Mamaya makalaro na pala ng anak ko na hindi ko alam. Dekada 80 pa nung naitayo ang bahay nila Stephanie sa Marikina. Dati po, nung puno ng puno dito, kinatatakutan po siya kasi sobrang dilim po sa part namin. Dahil nga po, mga damuhan po dito. Sapunan daw po ng mga patay po dati itong lugar Yung namin. mahirap no? Pag hindi mo alam yung history ng lugar. Yung may mga nangyayari ng ganun. Ako, mga men, I don't know sa inyo, ano? Ako hanggat kaya ko, ayaw kong bumili ng second hand na bahay or second hand na sasakyan. Ayoko lang, ano, kasi parang feeling ko may freeing kaluluwa. 'Di ba? Well, kung kailangan na talaga, let's say, kailangan ko na talaga na may lipatan, maaring sa pilitan, ano, mapabili ako ng second hand. Pero yung halimbawa may pera naman, kaya naman, kakayanin naman, hindi pala kaya, kakayanin naman, why not hindi na yung ano, okay lang na luma siguro kung pinamana sa'yo ng magulang mo, at least, pamilya mo yung may-ari noon. Pero pag ibang tao, yung hindi mo alam yung history. Di ba? Kahit sa furniture din, ganyan din ako. Di ba? Kung may pera ako ha, kung kakayanin naman, brand nyo na kesa yung ano. Problema hindi kaya eh. Para safety na maikubli yung krimen, doon itinatagod. Meron kaming nakita roon na tinali ng alambre, tapos putol ang ulo, maring salvage victim. Hanggang may nai-record na nga habang naggigitara siya. Ang layo ng ano, ang layo ng kwento hanggang sa nagparamdam sa, yung nasalvage, nagparamdam sa nagigitara. Isang nangangalabit. So, bata siya, no? Bata. Talagang hanggang ngayon, palaisipan ko rin sa akin na bakit may kumalabit nga po sa akin. Kating-kating na yung bibig ko eh. Alam ko, pupuyos na naman sa galit yung mga tapag kinontra ko na naman to. Huwag kayong mag-alala, nandiyan naman si Sir Ed eh. Iba-validate naman yung feelings nyo eh. Hindi naman sa kinukontra ko si Sir Ed kasi may sarili din akong pananaw dito. Di ba? Oy, kaibigan ko po si Sir Ed ha. Pero may intindihan naman ni Sir Ed kung ano yung linya ng pagbablog ko. Di ba? Kapag may kababalaghang kailangang imbestigahan, who you gonna call? Hindi ako nagpunta rito. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Inuulit ko. Tay kayo. Nagpunta rito para makapag-away. Pasok, Ed Caluan. Ito maganda dito. I don't know, no? Pero dinideklara ng GMA, minarapat na ng aming team na huwag mo nang ipapanood kay Ed ang video na nakuhaan ni Stephanie. Hindi rin muna sila nagbigay ng impormasyon sa mga di umano pagpaparamdam sa bahay. Yes! Tama yan! Very good, very good. 'Di ba? Isa ito sa mga control. Dapat lahat ng mga iniimbitahan nilang spiritista or ano, dapat ganito yung control. 'Di ba? I don't know kung ginawa nila yan, pero sinabi nila. I will assume na lang na ginawa nila yan, ano. 'Di ba? Doon na lang tayo. Hindi naman natin alam eh. Baka malay mo nadulas yung crew na kinwento or ano. Pero panghahawakan natin itong sinabi ng ano ng KMJS. Bigat. Kulit ng sound eh, no? Pag sabi ni Sir Ed ng ambigat, tama. Bigat. Kulit ng sound eh, no? Magandang gabi po. May time ba na may parang sumisigaw bigla? Ano po, mga bata po sila. Biglang tatakbo. Pero Ito pa ano eh, pag nagtatanong, pwede ipasok ng cold reading to eh. 'Di ba? Tingnan natin yung gagawin ni Sir Ed. Wala naman sigaw. Yabag ng yabag, tapos gumagano siya. Itong area na to yung pinakamabigat. kahit ako, patawad pa rin ako. Diyan mismo. Ito yung spot. May nangyari na ba na ano, bigla kayo may nakitang nakatayo dito? Dito po.
Konti. Medyo inaccurate dapat bandaron. Pero within the area pa naman. Go, Sir Ed. Makita ito po ba? Diyan, sa area na yan. Ano, namatay na ba dito sa area na to? Sabi lang po nila, tapunan lang po dati. Yung mga patay po na hino-hostage po. Tapo po namin po. Sinasalvage. Hanapin ko yung babae. Cute nung mask nila, no? Yan, narinig ko na yung bata. At dito, may parang maliit na boses daw na na-record ang Tingnan camera. natin. Pakinggang mabuti. Balik ako lang sa kusina. Narinig. Di ba pusa yun? Balik ako lang sa kusina. Narinig. Parang pusa no? For me, pusa yun siguro. Yun, tumakbo. Mababa po. Parang 10 years old po. Mga ganito. Kaya po ako. Mga ganito. Kaya po. Ayun, bata yun. Pero mamaya, magbibigay ako ng opinion dyan, mamaya. Yung sa mga boses na yan. Mga ganito. Kaya po ako. Mami-make sure ba nila na, na wala talaga yung... Mamaya, gigil na ako eh. Ito, babae ito. Sigurado ako. Dito. Uy, nagmamatch doon sa doon sa panaginip. Yung sumasakal. Sa may spot na to. Mukha ba akong bias? Uy, sinasabi ko kung cold reading ha. Mamaya magagalit na naman kayo sa akin. Sabihin nyo na, pagsasarap. Yung nandito, yung nag-stay dito, babae yan. Sigurado ako. Meron na rin nakita dito. Opo, dito po. Dito banda. Ate, may nararamdaman ka sa likod mo ngayon. Nararamdaman ka? Yan sa area. Wala. Dito po ginawa ko din sa tubig. Nandito yung babae. Nakayuko, nakaganon lang. Kasi mabigat yung pagkamatay nila. May gadget na ba si Sir Ed kaya dyan? Ano bang year to? Yung kasi yung pang validate 3 years ago. So 2021. Aired siya 2021. Pero itong babae na to, paulit-ulit na pangalan ng babae na parang binubulong sa akin. Ang pangalan, Habang nagigitara, si Grabe naman Stephanie, magpabitin. bigla na lang may misteryosong kamay na kumalabit sa kanya. Kapag may kababalaghang kailangang imbestigahan, pasok Ed Kalwan. Parang mulit. kasi mabigat yung pagkamatay nila. Pero itong babae na to, paulit-ulit na pangalan ng babae na parang binubulong sa akin. Ang pangalan, Katrina. Mga ilang taon na rin tong pumanaw. Pero ito yung Katrina. area niya. Ito siya nagro-roam. Kaya lang, there's no way of knowing kung sino yung Katrina na yon. Kasi wala magva-validate 'di ba? Ang sinasabi nung iba kay Sir Ed, bakit kailangan gumamit ka pa ng gadget, may third eye ka naman. 'Di ba? Para tayong dito ang mangyayari lang pag nagsasalita si Sir Ed kasi, yun lang yung sasakyan natin, yung sinabi ni Sir Ed. Iba talaga pagka may scientific equipment, 'di ba? Mava-validate, 'di ba? Kasi ako, with all due respect kay Sir Ed, pag nagsasalita siya, pwede ko isipin na inimbento niya lang yon. Kahit ako, kaya kong gawin yun Pag pumunta ako dyan, nafe-feel ko ang pangalan niya ay Maricel, di ba? Pwede akong gumanon Pwede akong mag-invento, hindi naman mababalidate yun Kaya ito yung importansya nung gadget, di ba? Mababalidate yung sinasabi. Bumibigat. Ano yung worst na naramdaman mo dito, te? Sinasakal ako ng batang babae po. Yung height nyo, halos magkasundaki kayo. Mas payat siya. Ang concern ko dito is bakit siya nagagalit sa'yo. Bakit ka nagagalit? Meron siyang pinag-i-stayan na lugar pero Wala, nabulag. hindi ko pwedeng relayan to Kasi magiging naman ako,
magiging bias naman ako kung sasabihin ko totoo agad na sinasabi ni Sir Ed. Wala naman kasi nagva-validate na equipment. Kaya okay lang yan, 'di ba? Mo eh. Kasi siguro pag nagigitaw ako, Kasi lagi siyang nakayuko eh. Lagi lang siyang parang umiiyak. Lagi siyang parang umiiyak na malungkot. Tapos yan na. Yan na naman. Andyan na naman siya. Pabalik-balik eh. Diyan. hindi ako po siya mismo nakikita. Sinubukan din nila itong kausapin. Pikit. Bumibigat ba ang pakaramdam? Medyo po. Suggestive. Ano yung nakikita mo? Damuhan ko yung nakikita ko. Okay. Anong nangyari? Ako, ginanyan ako no, ni Sir Ed. Skeptic kasi ako eh. Yung nag-Spirit of the Glass kami sa, sa Clark. Di ba, 2 part yun. Nag-explore ako mag-isa. Then, nag-Spirit of the Glass kami. I swear, no, wala namang suggestion sa akin si Sir Ed ng kung anong dapat kong makita. Di ba? Pero parang ganyan din yung nakita ko. I don't know kung confirmation bias yun. Kaya nga, pagka sa sarili ko nangyari yun, magkakaroon kasi ako ng personal bias. Kaya nga hindi ako masyadong panatag na kailangan nandun ka para maranasan mo. Pag naranasan ko kasi yun, whether fake yung naranasan ko or totoo sa akin yun. 'Di ba? Kasi yun ang yung tinatawag na personal bias eh. Lahat ng kaluskus na maririnig ko doon, totoo para sa akin. Kaya kahit kailan talaga, maging disagreement sa akin yung majority, no? Hindi talaga effective yung pumunta ka doon. Kailangan talagang ang mag-audit ng mga ang magde-debunk, third party talaga dapat. Third party talaga. Hindi yung nandoon ka. Kasi pag nandoon ka, katulad yan, ako naranasan ko din yan. Yung may pinakita sa akin, kung mapapanood niyo yung video, nung nandun ako, naniwala talaga ako. 'Di ba? Pero nung dumidistansya na kami, medyo siguro mga 5 days na, mga ilang araw na nakaraan, nakakaisip ako na hindi kaya parang, ko lang yun, parang may scientific explanation kung bakit ko nakita yung ganung bagay. 'Di ba? Kasi nga, hindi mahirap ipaliwanag. Biglang, di ba, ganito nung nandun ako, ito yung pagiging skeptic ko. Pag nandun ako doon sa lugar, bababa yan eh. Di ba? Then, pagka wala ka na doon sa lugar at medyo naka-recover ka na doon sa mga katatakutan, biglang aakyat na naman uli yan. Yung pagiging skeptic ko. Di ba? Pati ngayon, nakita kong quote-unquote bata doon, hanggang ngayon nagiging skeptic. What if kung pusa lang yun? Yung nakita ko doon sa Clark, di ba? Kahit sarili ko, ayoko ding gawin bias ang sarili ko. Yung personal bias kasi nandun na yan eh. Di ba? Kaya kailangan talaga ang mag-audit third party. Parang inventory lang yan sa tindahan, di ba? Hindi pwedeng ikaw nag-inventory, ang magdo-double check ng binilang mo, ikaw din. Hindi pwede yun. Kailangan may third party na kadalasan yan, mga taga-accounting ang gagawa nun eh. Parang ganun lang yan. Parang ginangasa po siya dun sa damuhan po. Siya yung kanina? Okay. So, posible yung damuhan na yun, ito yung lugar na yun dati. Yung nakita mo, yun yung ginawa sa kanya. So, either nalulungkot siya or naiinggit siya na ikaw ay maayos pero siya nagkaganon. So, may galit siya. Humihingi siya ng tulong sa'yo. May nadidinig ako. Sa kalagitnaan ng paglilibot ni Ed sa labas ng bahay, ang tila maliliit daw na boses muling nai-record ng kamera. Wala namang nga ba yung dana? Ano ito? Dana. Talagang Oo nga, no? Pinipilit kong wag maging bias eh. Pero mamaya, sige, hahatulan ko yan mamaya. Kinilabutan po kasi 4 lang po kami nun tapos tahimik po. Ang layo po ng kalsada. Naririnig mo rin yun during that time? Wala po talaga ako naririnig. dana. Dito na rin ipinanood ni Stephanie kay Ed ang video. So, it's either kamayan nung isa dun sa mga batang tumatakbo dito
o tamay ng babaeng nagpapanaginip sa'yo. Kapang cleansing yung laman ng toolbox Sana niya. pumunta ka na sa lugar na dapat mong puntahan. Hindi ka na nabibilang dito. Gamitin mo ang liwanag ng kandila para makatawid ka. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Ina-expect ko po na titigilan niya na po ako, lalo na po sa bangungot po. Halika ko lang sa kusina. May mga tumutunog na mga bata doon eh. If it's an open mic, you can actually pick up a lot of noises. Mababa po, parang 10 years old po. Mga ganito. Kaya po ako. Mga ganito. Kaya po ako. Mga ganito. Kaya po ako. And they are very sensitive and they have a wide range of frequencies na pwede madinig. Pero dito kasi sa labas, Wala namang, ano nga ba yung dana. could be just some kids playing outside when this was Ako din, recorded. yun din ang Pero ano kung ko. wala, magtaka ka kung saan nanggagaling yung tunog na yan. Yung mga audio na yon, ako mamaya na panoorin muna natin. Yung anak ko po that time, ano po siya dun sa tito ko. Yung dito po sa likod namin, yung mga kamag-anak ko rin po, may distance po talaga. Tumayo yung balahibo ko. Creepy. Yun lang, yung time na zoom in and then rename by frame, 80% siguro di totoo. Yung pag-enter frame niya eh. May 3 frames doon na blur pa, then yung stable. Then doon sa exit frame, abrupt yung nawala. Malinis yung background. Doon ako nagka-doubt, parang manipulated to. Wala po akong time na gumawa po o mag-edit na yan. Takot din po talaga ako sa mga nakakatakot. Hindi ko po talaga gagawin yung mga bagay na alam ko na gawa-gawa lang po. Hindi nga lang daw tayo ang nasa mundong ito at Okay, ako na So napakinggan din naman natin yung opinion ng ng mga expert. Doon muna tayo sa audio. 'Di ba? Edited ba yung audio na 'yon? Feeling ko hindi naman. 'Di ba? Hindi naman. Pero yung na-pick up, medyo agree ako doon sa sinabi nung na baka galing sa labas. Baka galing sa labas kasi kung i-assure ni ate na hindi, wala po sa labas, wala. How sure are you nandun kayo sa loob lahat? 'Di ba? Pero may time doon na nasa loob sila ng bahay, parang nandun din yung bata eh. Message ko nga si Sir Ed kung talagang mami-make sure niya na wala talagang bata doon. 'Di ba? I don't know, no? Hindi, kayo, anong tingin nyo dun sa boses ng bata? Dun sa bandang labas, baka pwede kasing kasi alam nyo, minsan, pagkasama namin si Sir Ed House nag-shoot, ang daming taong nanonood eh. Siyempre, hindi naman siguro ipapakita na sa loob. Oy, nandiyan si Ed Kaluwag, nag-shooting sa loob. Minsan kasi may mga ganun eh. 'Di ba? Ako, opinion ko lang naman. Hindi naman peke yung pagkakaroon ng boses ng bata doon. Pero feeling ko nang galing somewhere yon. Now, kung paniniwalaan yung multo yung boses na yon, di okay lang. Pero ako, hindi ako convinced. Doon sa bandang loob na boses, maybe, sige, bigyan ko mga 50-50, sige, 50-50. Malay mo kababalaghan yun. Pero, hindi naman natin alam na wala namang solid proof na yun ay pineke. Wala na namang solid proof na yun ay planted, no? Now, pagdating naman dito sa video, medyo naguluhan ako. Gusto ko rin marinig ang opinion nyo. Pinoy Soldier TV, magaling ka sa audio, di ba? Or kung kahit sino dyan, Sky Vintores, o kung sino mang dyan, anong opinion nyo doon sa audio? Di ba? Ang size up nung video expert na to dito sa yung inanalyze yung video ito. Tito ko, yung dito po sa likod namin, yung mga kamag-anak ko rin po, may distance po talaga. Pero may bata, di ba? May bata pa rin siya. Pero ito yung sa video. Tumayo yung balahibo ko. Ito si Jackyo. Parang pamilyar na sa akin to. Lagi ko nakikita ito eh. Creepy.
Yun lang, yung time na zoom in and then rename by frame, 80% siguro di totoo. 80% daw hindi daw totoo. Well, explanation niya bilang expert. Kasi tandaan niyo mga kababayan ko, ang sinusuri ni Sir Jacquio dito, yung video. Yun lang naman ang info na alam niya yung video Wala naman siyang alam do sa backstory. So, opinion niya yon bilang video expert. Pero ako kasi, nasa marketing kasi ako. Gumagawa ako ng mga marketing, editing ng yung mga sale sa mall. Tapos meron ako mga kabarkada na gumagawa nung parang ad. Hindi naman siya ad yung halimbawa video, gumagawa ng video sa yung parang promotion, 'di ba? So medyo familiar ako sa editing ng Ito kasi hindi lang video ang tinitingnan ko dito sa dito sa clip na to Hindi lang video ang tinitingnan ko. Wait. Papanoorin uli natin Pati yung context to tinitingnan ko, yung kabuuan, yung whole picture. Ito yung mga clue na nakita ko. Si ate may anak na bata. 'Di ba? May anak na bata si ate. Ayoko nang technically na hindi edited ang picture, 'di ba? Kasi sabi nung video expert mukhang edited siya kasi biglang abrupt daw yung pagkawala nung kamay. Pero for me kasi ang ginamit dito ay cellphone. Minsan hindi naman magandang quality pang video ang cellphone Di ba minsan naglalag yung frame rate niya hindi naman 60 frames per minute yan Ang standard kasi ng video ng cellphone pagka nagre-record ka, 'di ba 30 frames per second. Pwede nga minsan nagiging 24 yung mga pinaka low end. 24 frames per second. Doon sa 24 na yun, pwede kasing ang mangyari, doon yung may gap kasing nangyayari pagka sobrang baba ng frame rate mo, may tendency na magja-jump talaga. Kaya ang itsura nito, dali lang ang itsura nito parang nag-jump. Slow motion natin Lalabas yung kamay. 'Di ba? Ang sabi kasi nung video expert biglang nawala daw Feeling ko yun parang sa frame rate yun. Biglang nawala yung kamay galing sa Sa akin, for me titingnan ko yung gumawa ng video. Feeling ko hindi naman Hollywood Hindi naman Hollywood editor to or nagtatrabaho sa Hollywood para magawa niya yung ganyang kasmooth na multo na kamay. 'Di ba? Pero ayokong i-challenge yung sinabi, expert yun, video expert yun Pero kung common sense ang paiiralin ko, hindi naman siguro kaya ni ating mag-edit ng ganyang kapulido. Yung kasi alam ko na-achieve lang yung mga ganitong bagay pagka nag-Adobe After Effects ka na or yung mga high-end na editing 'di ba, software. Kung sa cellphone mo man 2021 may AI na ba? Wala pang AI nung 2021, 'di ba? Or kung sa cellphone mo man i-edit yan, halata mo yan na ipinatong yan pag sa cellphone mo inedit. Pero ito, makikita mo naman na consistent yung kamay Tsaka kung makikita mo, yung paghampas dito, gumalaw yung damit niya. Gumalaw yung damit niya nung hinampas. 'Di ba? Ibig sabihin, live yung nandoon. 'Di ba? Now, edited yung video. For me, ayokong i-challenge. Bahala kayo kung maniniwala kayo doon sa expert. Expert yun Mas may karapatan na paniwalaan nyo yun kaysa sa akin. 'Di ba? Pero, based on my experience, kasi nasa linya din ng trabaho ko yan, magsuri din ng mga video, yung mga ads sa malls. 'Di ba? Nasa marketing kasi ako May mga nakikita na ako editing na ganyan, pero feeling ko sa kapasidad ni ate, hindi naman edited yung video, feeling ko. Hindi siya edited. For me hindi siya edited, totoo. Pero totoo bang multo yan? Yang nandyan? Hindi rin.
Kasi ang unang clue ko, may anak si ating bata eh. May anak si ate na bata. Pinakita naman dito eh. Na kumalabit sa kanya. Tila gustong makijamming. Diba? Kamay maliit at nangingitim. Yung nangingitim part na yon sa shadow na yan, hindi ko binibigyan ng gravity yung pagkaitim ng kamay. Shadow na yan. Kahit nga itong kamay niya, ano din eh, pag nadadaan sa madilim na part, nagkakaroon ng shadow eh. Okay lang yan. Napansin po ng nanliligaw po nun sa akin, hindi po ako naniniwala may kumalabit eh. Tapos napansin ko nga po na meron po talaga. Kinikilabutan po. Ayun po, nagtataas po yung balahibo ko. Sino ang misteryosong nangalabit? Papakita niya yung ano eh. Guitar cover. Labas po kasi Diba, may- ng mama ko, tsaka May ano siya eh, may anak siyang bata eh. na mag-isa po ako doon. Yung anak ko po no, Yung kwento niya, syempre may kwento yan na ano, no, may kwento yan na mag-isa siya. Deklarasyon niya yun eh. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi sinungaling si ate, pero 'di ba, deklarasyon niya yun na siya lang mag-isa doon nung time na yon. Wala naman tayong CCTV sa barangay na nakita nating umalis yung anak niya doon sa bahay. Who knows? 'Di ba? Na mag-isa lang talaga siya doon nung time na yon. 'Di ba? Hindi ko sinasabing sinungaling ito, no? Hindi edited yung video for me. Pero yung ano na yun, feeling ko anak niya yun. Kumbaga, nagkaroon lang ng konting kamanghaan, siguro pinanindigan niya na paranormal or ano, 'di ba? Kaya lalo nang makiki-MJS ka pa. Baka talagang, kasi marami naman ng case sa KMJS pinaninindigan talaga nila eh. Naalala niyo yung ano, yung Mama Mary na bintana? Pinanindigan nung ano na si Mama Mary daw talaga hanggang sa na-debunk eh. 'Di ba? Ang inaano ko lang dito yung pagiging open-minded natin. Pero nasa sa inyo pa rin yan, mga kababayan ko. Kung paniniwalaan niyo yan, okay lang sa akin. Pero ang hatol ko dito, hindi siya edited, pero hindi siya multo. Okay lang sana kung hindi niya nasabi na, kung halimbawa, nag-uupa lang siya sa apartment, siya ay estudyante lang, wala talagang bata doon. Yun, pwede pa ako mag-isip, pero may anak siya eh. 'Di ba? At kung makikita mo yung kwarto, ilang kama ang nandiyan sa kwarto, may double deck pa. So ibig sabihin, hindi lang siya ang natutulog diyan sa kwarto na 'yan. 'Di ba? May CCTV ba sila during that time na ano? Wala naman, 'di ba? Ang panghawakan kasi natin yung kwento lang ni ate. Anyway, inuulit ko ha, kung paniniwalaan nyo, okay lang po sa akin. Pero sa akin hindi. Yung kay Sir Ed na part, bahala na po kayo doon. Bahala. Pero nasabi ko din naman yung opinion ko tungkol doon sa ginagawa ni Sir Ed. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.